Sa video ito ay alamin natin kung paano ba napunta ang Israel sa Palestine at ano bang dahilan kung bakit ganito nalang katindi ang hidwaan ng mga Palestino at Israelita. Kung nagbabasa ka ng Biblia ay alam mo nang dati nang mayroong Kingdom of Jerusalem na itinuyo ang Diyos sa Israel gamit sina David at ang anak nitong si Haring Solomon. Ngunit dahil sa kasalanan ay nasakop ito ng mananakop na Babylon dahil hinayaan ng Diyos dahil sa pagkakurap ng Israel. Muling naitayo ang kaharian ng Jerusalem noong panahon ni Zechariah, Haggai, Malakay at ng iba pang propeta. Ito ay mga taong 516 BCE o bago ng pagkapanganak ng Lord Jesus Christ bilang tao. Pero nasakop ito ng Roman Empire hanggang sa panahon ng pagiging tao ng Lord Jesus Christ at kahit pa pagkatapos ng kanyang ascension. Taong 70 AD ay sinira ng Roman Empire ang Second Temple of Israel dahil sa pag-alsa ng mga Israelita. At noong 130 CE, dahil sa muling pag-alsa ng mga Israelita sa Roman Empire gamit ang guerrilla tactics, ay tuluyan na silang pinalis sa Jerusalem at hindi na pinayagan pang makapagtayo ng kanilang Holy Temple. Dito na nagkalat ang mga Hudyo sa Europe dahil pinagbawalan na silang bumalik sa Jerusalem. Bago pa ng World War I ay malakas ang control ng Ottoman Empire sa Middle East. Ito ay imperyong karamihan ng nasasakupan ay mga Muslim. At wala pa noon ang nabubuong opisyal na bansa ng Israel na kilala natin ngayon. Sa pagputok ng World War I ay nakuha ng Allied Powers ang Palestine na nanalo laban sa Central Powers. Kasali sa Central Powers ang Ottoman Empire na mas naunang bumagsak sa World War I at kasama naman ang Great Britain sa Allied Powers na nakakuha ng Palestine. At dahil malaki ang tulong pinansyal ng mga Hudyo noon sa World War I para manalo ang Britain, ay tinulungan ng Britain ang mga Hudyo na makatira sa Palestine. Hindi sana payag ang Palestino na nakatira na sa lugar na ito ng mahigit ilang dekada, pero dahil sa tulong ng Britain ay nagkaroon pa rin ng tahanan ang mga Hudyo dito, pero limitado lang ang kanilang nasasakupan. Noong World War II ay mainit sa mata ni Hitler ang lahat ng Hudyo, kaya karamihan sa kanila ay kanyang hinuli at ikinulong sa mga prison camps at nangyari ang sikat na Holocaust kung saan kawawang pinagpapatay ang mga Hudyo. Pagkatapos ng World War II ay marami sa mga nakasurvive na Hudyo ang ayaw nang bumalik sa Europe dahil sa anti-Semitism sa kanilang lahi. Dahil nga silang nagpapako kay Lord Jesus Christ sa krus, kaya maraming mga taong nagagalit sa kanila. Hindi lang mga iba't ibang lahi ng Christians, kundi karamihan ng taong hindi naintindihan ang malalim na kagandahan ng pagkapako ni Kristo Jesus sa krus. Ang mensaheng ito ay nakatago sa John chapter 3 verse 16. Napagbawalan pa silang magkaroon ng sarili nilang mga property dahil lang sa pagiging Hudyo. Marami sa kanilang nagpunta ng Israel-Palestine na pinaniniwalaan nilang dating tahanan ng kanilang mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang pinaniniwalaan nilang dating kinalalagyan ng kaharian ni David at ni Solomon at tirahan ng mga Israelita bago masira ang Jerusalem Temple. At noong 1947 ay nagdesisyon ng UN na dapat ay parehong may Israel State at Palestine State sa Israel-Palestine. Ito yung sikat na two-state solution. Pero para makuha ito ay kinailangan ng Israel na lumaban sa mga Palestine at noong 1948 ay naging opisyal na bansa ang Israel. Ngunit para sa mga Palestine ay tinawag nila itong Nakba na hindi dapat mangyari dahil purasan silang pinapalis sa kanilang naging tahanan ng ilang dekada. Kaya dito na nagsimula ang hindi matapos-tapos na labanan ng Palestine versus Israel.
Nagsama ang mga Palestine Arab countries na Lebanon, Syria, Iraq at Ehipto para patalsikin ang Israel. Pero sa sumunod na taon, dahil sa tulong ng UN, ay tuluyang napaalis ang mahigit 700,000 na Palestino at nanalo ang Israel na maliit pa lang. Pero patuloy ang labanan ng Palestine at Israel dahil sa karapatan kung sino ang titira sa lugar na ito. Nagkaroon sila ng alitan tulad ng Suez Crisis noong 1956, Six Days War noong 1967, War of Attrition noong 1968, yung Munich Incident noong 1972, Yom Kippur War noong 1973. Sa mga kaguluhang ito ay biglang nabago ang mapa ng Israel na mula sa kakapiranggot na bahagi ay lumawak na ito na tulad ng Israel ngayon. Noong 1987 ay nagkaroon ng intifada ang mga Palestine para yanigin ang Israel. Ngunit nanatili itong malakas at lalong lumalakas hanggang ngayon. Taong 1987 din nabuo itong Hamas. Itong Hamas na ito ay nakabase sa Gaza Strip at isa ito sa mga grupo ng Palestine na nagnanais talagang burahin ang mga Israelita sa mundo. May iba pang grupo ng Palestine na kalaban ng Israel tulad ng PLO na naunang nabuo noong 1964 sa pamumuno ni Yasser Arafat. Pero noong 1993 ay tinanggap din nila ang State of Israel at nagkaroon sila ng kapayapaan. At tanging itong Hamas na lang ngayon ang isa sa talagang nanggagalaiti sa pag-ubos sa mga Hudyo. At nito nga sa taong ito ay naging mainit na usapan ang pagkikipaglaban ng Israel laban sa Hamas dahil sa kanilang surprise attack noong October 7, 2023 na itinuturing ng Israel na kanilang 9/11 tulad ng nangyari noon sa Amerika. Dahil ito raw ang unang araw ng pinakamaraming namatay na Hudyo sa loob ng isang araw lamang simula pagkatapos ng Holocaust noong World War II. At ito ang kaunting summary kung paano ba napunta ang Israel sa Israel ngayon na kilala natin. Mahalagang bantayan natin ang lahat ng nagaganap sa bayan ng Israel dahil silang pinili ng Diyos na kanyang chosen people. Deuteronomy chapter 14 verse 2. Sapagkat mga mamamayan nga kayo ng Panginoon na inyong Diyos, sa lahat ng tao sa mundo, kayo ang kanyang pinili na maging espesyal niyang mga mamamayan. Siyempre, maliban pa sa mga Kristiyano na napahudyo dahil kay Lord Jesus Christ. Sa Israel na lahi nagmula ang Lord Jesus Christ na ating Lord and Savior. At nakalagay din sa propesiya na darating ang panahon na babagsak ang Israel sa kamay ng Antikristo at maghihirap ang taga-Israel. Ngunit sa araw din iyon darating ang Lord Jesus Christ bilang warrior king para iligtas sila at doon na siya maghahari sa Israel ng 1,000 years. Ito ang kailangan nating bantayan dahil hindi natin masabi pwedeng anumang oras ay rapture na dahil darating na si Kristo Jesus. Bantayan natin yung mga warning sa Matthew chapter 24 dahil marami na ang natupad dito. At yung Euphrates River ay tigang na rin, kaya huwag tayong mag-relax. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo.